In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can we explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanulong. Nandito na naman po tayo at meron na naman tayong debating gaganapin sa oras na ito. Ang lista na nagmula sa kani-kanilang mga relihiyon na si Alan ng INC at si Fernando ng SDA. Ang kanila pong topic na pag-uusapan nila ay patutunayan ko na si Kristo ay Diyos. At ang affirmative po natin dito, siyempre walang iba naman ay si Fernando ng SDA at ang negative side naman po ay si Alan ng INC. Pero bago tayo magsimula dun sa topic na ating pag-uusapan, na pag-uusapan ng ating magigiting na debatista, binabati ko muna yung mga nandito sa forum, nandito sa GC at yung mga nanonood natin dyan na walang sawang sumusubaybay sa Debaters Convention. Kung kayo man po ay may comment, pwede po kayong mag-hashtag DevCon, then mag-comment po kayo dyan para lalong makita yung ating Facebook page. Pag meron po kasing hashtag, ay nakikita po ng madali yung ating Facebook page. At kung gusto nyo rin ho na kumuha ng t-shirt natin dyan na Debaters Convention at yung mug, ay napakaganda ho yan. Yung mga debaters po natin dyan, pwede po kayong umorder. Sa Lazada ho ay meron tayong mabibili at meron din po tayong contact number dyan o kaya mag-message lang po kayo sa Facebook page at kontakin lang po ninyo yung admin, then makipag-usap po kayo doon tungkol po dyan sa ating t-shirt at mug. Ngayon po, umpisahan po natin. Ang topic ay patutunayan ko na si Kristo o si Jesus ay Diyos. Affirmative po si Fernando at si Alan naman po ang negative. Babasahin po muna natin ang ating rules. Ito po ang ating rules. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangang sagutin ng 30 segundo. Max po. Kung categorical, rule number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 segundo. At ang moderator at admin ang magbabantay sa 20 segundo. Rule number 3, kung walang sagot sa categorical question, next question kaagad, walang paliwanagan. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang na kailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Rule number 6,
ang debater na makatatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, syempre kung tayo yung mga Kristiyano, dapat hindi po tayo makikita ng no unprofessional attitude. Kaya yan po ang ating rule number 9. Sa rule number 10 naman po ay no objection during conclusion. Rule number 11, the moderator decision is always final. Kaya ho, yung moderator ho ang magsasalita ng desisyon at yun po ang magiging pinale. Rule number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Okay po, sa dalawang panig, Alan ng INC at Fernando ng SDA, handa na po ba tayo? Okay na po ba ang Yes. Yes, sir. ating mikropono, ating signal, okay na po ba? Okay na po. Yes, sir. Sige po, dito po ay binubuksan po natin ang presentation ni kapatid na Fernando ng SDA. Sige po kapatid na Fernando, binibigyan po kayo ng moderator ng 7 minutes na presentation. Ay isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. At binabati po ang mga kasama ko rito sa platform, kapatid na Michael, kapatid na Jesse, kapatid na Rasha, Brother Ali, kapatid na Eric, and Prince Jumong Raymar. Ayan, at sa lahat ng nandito, marami pala tayo sa platform, ano? So, hindi ko man kayo na isa-isa, ay pinasalamatan ko po kayo. At maging dyan sa comment section, kayo po ay aking pinasalamatan sa patuloy pagtangkilik dito sa DevCon. Okay, so sa akin pong paksang patutunayan, ang ating pong Panginoon Kristo ay Diyos ayon sa Biblia. At bilang pagpapatunay, ang una ko pong gagamiting talata ay ito pong nasa Kapitulo 20, talatang 28 ng Aklat ni Juan. Na ang sabi sa atin, sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Kanino ipinatutungkol ni Tomas yung kanyang kapahayagang Panginoon ko at Diyos ko? Yan po'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo mismo alinsunod sa kanyang konteksto. Ano ho? Yan. Kaya ang magsasabi na ang Panginoong Jesucristo sa tagpong ito ay hindi kinikilalang Diyos ni Tomas, ano po, ay malalagay ho sa peligro. Ano ho? Sapagkat maliwanag, alinsunod kay Tomas, tinawag niya kinilalang Panginoon ko at Diyos ko ang atin pong Panginoong Jesucristo. Na ito inaasahan kong ininigit naman ng negative side. Ano po? Okay, so ang aking sunod na gagamiting talata, ito pong Tito 2:13, na kung saan ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay nababanggit dito. Ang wika rito, nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Napakalinaw mga kaibigan, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo na darating ay kinikilalang bilang dakilang Diyos at tagapagligtas. Ano po pagkakilala ng darating? Diyos at tagapagligtas. Ayan. So yan po ay pangalawang haligi na akin pong itinatayo sa pagkakataon pong ito. Ayan. Pangatlong katibayan ng akin pong pagtindig dito sa unang Juan 5:20. Ang wika ho'y ganito. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kung mapapansin niyo ho mga kapatid, ang pagdiriin ni Apostol Juan
tungkol sa ating pong Panginoong Kristo na naparito, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya nga buong buo ang aming pananalig ng mga Adventista ng ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Ngayon, dapat ba tayong magtaka kung bakit sasabihin ng ating Panginoon na ako'y tao na sa inyo nagsasaysay ng katotohanan? Hindi po, mga kapatid. Sapagkat ang saligan kung bakit niya ipinahayag ang bagay na yan naman ay mababasa natin sa Kapitulo 1 ng Aklat ni Juan, na ang wika ho'y ganito. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Dito maliwanag nating makikita na mayroong ipinakikilalang salita na kasama ng Diyos. At yung salita na binabanggit dito, ang wika, ito daw anya ay Diyos. Ngayon, ang salita po na ipinakikilala rito ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo mismo. Wala naman nung iba na pinag-uukulan ng salitang berbo na kasama ng Diyos, kundi ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat yan ay isang bukod na persona. Ang salitang berbo dito ay panawag sa pangalan po ni Jesus. Kaya maliwanag, mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Ngayon, bababa tayo sa talatang 14 na ang sabi sa atin, nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Ano daw po ang sabi? Ang berbo daw ho nagkatawang tao. Ayun. Kaya kung babasahin po natin yung John 1:14, at nagkatawang tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalulatian gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Yun, mayroon palang berbo na sa kalagayang Diyos na nagkatawang tao. Ayan. Ngayon, ang negatibo ay dapat na lumagay lamang sa pagpapatunay ng ating Panginoong Kristo ay hindi Diyos kundi tao lamang. Sana huwag siyang pupunta doon sa pagiging Diyos ng Ama, sapagkat wala siyang babaliin doon. Pareho kami naniniwala na ang Ama Diyos. Ano po? Dito lamang. Ang scope of limitation ay dito lamang sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo, kung siya ba talaga ay tao, at hindi siya Diyos. Pero sa panig naming mga Seventh-day Adventist, hindi kami tutol ng ating Panginoong Kristo ay meron din kalagayang tao. Bakit? Sapagkat merong berbo na nasa kalagayang Diyos na nagkatawang tao. Kaya, dito po pumapasok ang dual nature ng ating Panginoong Kristo. Pagiging Diyos at yung kanyang pagkakatawang tao. Kaya maliwanag dito sa mga talatang aking nabanggit. Last 10 seconds. Diyos. 10 seconds na Diyos talaga ang ating Panginoong Kristo. Sa akin pong nalalabing ng mga 8 segundo o 7 ay binabalik natin ng papuri sa ating Panginoon at pinasalamatan natin ang Debaters Convention Group. Sige po, time. Okay po, dyan po nagtatapos ang presentation ng affirmative na si Brad Fernando ng SDA. Ngayon, bago tayo dumako sa cross-examination ng 5 minutes, siguro ihahabol ko muna yung oras kasi hindi ho narinig yung, hindi natin nasabi kanina yung oras na pinag-uusapan. 7 minutes po, both side po yan, presentation. 5 minutes naman ho, both side din ang ang cross-examination. Then sa rebuttal stand naman po, 7 minutes naman po, pareho din po. Then ano ba yan, yung closing? 5 minutes. Tig 5 minutes po sila na conclusion, no? Conclusion. Yan, okay po. Kapatid na Alan, handa na po ba kayo sa cross-examination po? Inyo pong unang Pagtatanong sa kanya. Sige po. tanong sa Chappy.
Chappy po, Chappy. Hello. Chappy po, Chappy. Nation. Start now. Hello, Chappy po, kanina Chappy, di ko maintindihan. Hello. Hello Yes, po, sir. okay na po. Okay po, bibigyan po kita ng 5 minuto para sa pagtatanong. Ready ko na po yung oras. Start now na po ngayon. Sige. Start na po ngayon. Dito sa Pagtatanong po. 1:20-28 mo, kapatid, sinabi ba ni Tomas, Panginoon si Kristo, tunay kang Diyos? Hindi po yung binabanggit nyo ang mababasa riyan, kundi yung bunga ng pananampalataya ni Tomas na ang wika sa ating Panginoong Kristo, Panginoon ko at Diyos ko. Ayan, bunga ho yan ng kanyang pananampalataya. At hindi ho yan bunga ng pagkagitla. Sinabi ba niya, Panginoon, tunay kang Diyos? Hindi po yung Hindi. iniisip ninyo ang mababasa sa talatang ito, kundi yung pananampalataya ni Tomas na alinsunod sa kanyang wika, Stop the clock. Panginoon Stop ko the clock. at Diyos Stop the ko. clock. Stop the clock. Kapatid na Okay. Alan, Po. sa susunod po, magwa-warning po ako pag kasi kapag sumasagot po yung iyong katunggali, wag po tayong sumingit ng mga salita dahil una Tama po po. na-interrupt po siya. Tapos may 20 seconds po siya na panahon para O, sige. po sumagot. Pag ako po nagsabing time na, dun po kayo ulit Chappy, nawawala. Hello? Okay Hello, po hello. ba? Okay po. Okay po ba? Okay. Sige po. Yes, sir. Ulitin niyo po, Bro Fernand, yung sagot niyo po. Sige po. Opo, ang sagot po natin, hindi po yung iniisip niya ang nakalagay sa talata, kundi yung pananampalataya mismo ni Tomas. Na ayon sa kanyang pananampalataya, ang tawag niya sa ating Panginoon, Panginoon ko at Diyos ko. Ayun, hindi yan bunga ng pagkagitla. Bunga ho yan o resulta ng kanyang pananampalataya. Ganun nasa Biblia. So, Okay. Next question. Dito sa Tito 2:13 mo, sino ang nagsasalita dyan? Ang tunay na Diyos ba o ang anak? Tito 2:13. O, ginamit mong Tito 2:13. Ginamit mo po. Yan po'y sulat ni Apostol Pablo para kay Tito na ang sabi, hintayin niyaong matalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo, ang ating pong Panginoong Jesucristo, ang tinutukoy po na dakilang Diyos sa talata pong ito, kapatid na Alan. Yan po pansamantala next natin. question. Nabasa mo ba dito sa Tito 2:13? Nabasa mo ba sinabi ni Kristo, ako ang tunay na Diyos? Hindi yan ang ating mababasa sa Tito 2:13. Sapagkat malinaw naman dito na ang darating, yun pong ating Panginoong Jesucristo. Kaya unawain natin na ang pagkakakilala sa Kanya, dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya wag ho ninyong hanapin yung salita na wala dito. Ang maganda, unawain ninyo yung talatang ito. Ayun, maliwanag. O, next question. Dito sa Juan 5:20, sabi mo, Diyos si Kristo at tunay pa. Kung Diyos si Kristo at tunay pa, sino ang anak niya? Ang Panginoong Jesucristo po, ang kanyang anak, yung mga disciples. Ayan. Pero sa bahaging yan, ng unang Juan 5:20, maliwanag naman na binabanggit na yung kinikilalang ito ang tunay na Diyos, yan po'y walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Oh. Next question. Dito sa Juan 1:1, ilang binanggit ang Diyos? Ilang beses binanggit ang Diyos? Dito sa Juan 1:1, ilang binanggit ang Diyos? 2 beses po binanggit na nagpapakita lamang na mayroong dalawang magkaibang persona na tinutukoy po riyan. Yung pong salita na nasa kalagayang Diyos at yung Diyos na ang sabi rito ay ang salita ay kasama ng Diyos. Yung may dalawang persona pong tinutukoy po riyan na may pagkakambagit na dalawang terminong Diyos. Kapatid na Alan.
next question, dito sa Juan 1:14 mo, sino ang Next nagkatawang tao question. ba dyan? Ang Diyos ba o ang anak? Oh, ang ating Panginoong Kristo po ang siyang nagkatawang tao. Ang Ama hindi nagkatawang tao. Kundi ang ating Panginoong Kristo na siyang ginamitan ng verbo na panawag sa pangalan ni Jesus. Siya po ang nagkatawang tao. Kaya hindi kataka-taka, magpapakilala ang ating Panginoon na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Dito ulit sa talata mo sa Juan 5:20. Sabi mo si Kristo ang tunay na Diyos. Kung si Kristo ang tunay na Diyos, sino yung tunay na Diyos na may anak? Kung dito sa talatang ito ng unang Juan 5:20, ang ating Panginoong Kristo ang tinutukoy na ito ang tunay na Diyos. Mapapansin naman ninyo, pagkatapos ng salitang Kristo, ang karugtong, ito ang tunay na Diyos. Pagdidiin po yun tungkol doon sa huling bahagi ng pagkakalathala tungkol sa anak. Time. Sige. Okay na Dito po, sa- tapos na po ang iyong pagtatanong, Time na. Mr. Okay Alan, INC. Dadako na po tayo sa presentation. Pagkatapos po ng presentation ninyo, may cross-ex. At doon po tayo siguro magbabati doon sa mga nasa forum, doon nasa comment section, tapos yung mga kasama natin dito. Ngayon, dahil magagabi na rin, ano na rin ang gabi, ano na natin yung presentation naman ni kapatid Alan ng INC. Okay po ba? Sige. Oo, Sige. nakatagilid. Sa lahat pong mga nakikinig, magandang gabi po at patuloy po kayo nakikinig sa mga ganitong paksa. Sana po may matutunan kayong aral at ito po dapat na matutunan tao para po sa kaililigtas po ng tao pagdating ng araw ng paghukom. Sino po ba ang nagsabi na si Kristo ay tao? Ngayon, babasahin ko po sa Biblia sa Juan 8:40 kung sino ba talaga ang nagsasabi. Bueno, tanongin natin ang ating Panginoong Kristo kung Diyos ba talaga siya o tao. Diba? Sabi mo si Kristo tao sa ano? Sa Juan 1, sabi mo sa Juan 1:1 si Kristo ay Diyos. Ngayon, babasahin ko sa Juan 8:40 na si Kristo ay tao mismo. Siya mismo ang nagsabi nito ha. Datapwat ngayon pinagsisikapan mo akong patayin na taong nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos at ito'y ginawa ni Abraham. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo dito sa talatang ito? Siya po ay tao na pinagsisikapang patayin. Tama po si Kristo pinatay, di ba? Pinako nga sa krus, namatay nga siya eh. Ano pa ang katibayan na si Kristo ay tao? Punta naman po tayo sa unang Timoteo 2:5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Sino po ang tao? Sino po ang taong ito binabanggit na tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao? Ang sabi ng talata sa unang Timoteo 2:5, ang taong si Kristo Jesus. Kaya po ang ating Panginoon si Kristo ay hindi Diyos, kasi kung Diyos po ang ating Panginoon si Kristo, sino po ang tagapamagitan natin? Kung dalawa silang Diyos, ang Ama Diyos, ang Anak Diyos din, sino po ang tagapamagitan sa dalawa? In short, nothing, wala. Bueno, dadako po ako sa Juan 20 at 17. Dito sa Juan 20:17, sabi ni Kristo, "Wag mo akong hipuin sapagkat," ito sa lahat po ng mga kikinig at subayban niyo po ako. Sinabi sa kanya ni Jesus, sinabi Maria, 17 ito. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Wag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Diyos at inyong Diyos." Ano po ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa Juan 20:17? Aakyat ako sa aking Diyos, ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo, may Diyos at inyong Diyos. Hindi sinabi ni Kristo, aakyat na ang inyong Diyos, wala ganon.
Yung sabi ni Kristo sa talata sa Juan 20:17, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ni Kristo, yun din ang Diyos natin. Ngayon, dadako po tayo sa sasabi niyang sa 20:28, sinabi niyang, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ba ni Tomas, Panginoon, tunay kang Diyos? Ito ang sinabi ni Tomas, kaya nagulat si Tomas. Juan 20, ito na ha, 24, 25, 26, 27, 28, at 29. 24, sisimulan ko ha. Ngunit si Tomas sa 12 ngunit si Tomas sa isa sa 12 na tinatawag sa Didimo ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. 25. Sinabi sa kanya ng mga ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon, ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking nakita sa aking mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Number 26. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Tomas. Si Jesus na nagpapahid ng mga pinto at tumayo sa kanila at tumayo sa gitna nila at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Number 27. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Idaito mo rito ang aking kamay at isuot mo sa aking tagiliran at huwag kang di manampalatayin kundi manampalatayahin. Number 28, naggulat si Tomas. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yun ang pangyayari doon kasi Tomas nagulat kasi may Diyos bang butas-butas ang kamay, butas ang tagiliran, di ba? Unang-una, butas ang paa, butas ang kamay, butas ang tagiliran, meron bang ganun Diyos? Ang Diyos, sa Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Walang laman at mga buto na gaya ng nakikita mo sa akin. Sabi nga niya sa Marcos, and dito sa Lucas 24:39. Dito sa Lucas 24:39, sabi ng ating Panginoong Kristo, tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espiritu, walang laman at mga buto na gaya ng nakikita nyo sa akin. Ang ating Panginoong Diyos walang buto at walang laman. Si Kristo may laman at buto, kaya hindi siya tunay na Diyos. O paano naman yung Juan 1:1 mo, nasabi mo si Kristo ay verbo. Ilang binanggit dito ang Diyos mo. Nang pasimula siya ang verbo at sumasa Diyos pa, sabi mo. Ilan na Diyos nga binabanggit sa Juan 1:1 mo? 2. Sa Juan 17:3, ilan ang tunay na Diyos? Ilan bang binabanggit ni Kristo na tunay na Diyos? Siya mismo nagpakilala. Panginoong Kristo, tatanungin po kita sa Juan 17:1 at 3. Ilan po ba talaga ang tunay na Diyos? 2, 3, 4? Last 10 seconds. Hindi na ataabot ito. Ito na lang. At ito ang buhay ng walang hanggan. Number 3. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesu Kristong sinugo mo. Okay na po? Hello? Nawala ata signal. Time na po. Hello? Okay po. Okay na. Pasok agad tayo sa cross-examination time. Question. Yes, sir. Okay na po. Narinig na po ba? Pasensya na po at ang moderator ay mahina ang aral. May nga signal. Mahina po ang signal natin ngayon kaya pasensya na po.
Mahina po signal, mahina. Pasensya na po. Sige po, pasok na po tayo doon sa ating cross-examination para naman po kay Kapatid na Fernando ng SDA. Kapatid na Fernando, para sa iyo po ay 5 minuto. Okay, so Umpisahan may na po first natin. Start question, now. kapatid na Alan. Binasa mo kanina, nagulat si Tomas, sumagot si Tomas. Anong version po ang inyong ginamit sa talatang yan? Juan 20, 28, dito, Juan 20, 24, 25, 26, 27, kasi Tomas nagulat sa sinabi niya ng Panginoon ko at Diyos ko, nagkamali ng sagot siya doon. Okay, next question. Doon ba sa talatang ibinigay mo, nakalagay doon yung salitang nagulat si Tomas o ikaw lamang ang naglagay ng salitang yon? Nakasulat ba doon? Yes or no? No, syempre, no. Okay. Next question. Ano po sa Greek yung John 20:28? John 20:28. Yes, wala. ano sa Greek po yan? Boy, wala ko ditong Greek na Bible, Tagalog lang ito, wala akong Greek. Wala akong Greek na ano. Okay. Okay, next Wala akong question. Wala akong Greek ha. Next question. Kung wala kang Greek, ano ang Greek case ng mga salitang Panginoon ko at Diyos ko? Panginoon ko at Diyos ko, Panginoon ko at Diyos ko. Sige, sasagot ako ha. Panginoon ko. Kano ka sasampol nito? Hindi pwede Objection, Mr. Moderator. Kasi nakalagay dito Objection. Panginoon ko at Diyos ko. Sige po. Ano pong objection nyo? Yes, ang tinatanong ko, ano ang Greek case ng mga salitang Panginoon ko at Diyos ko? Yun po ang sasagutin niya po niya kung ano ang Greek case po niyan. Wala akong Greek dito, wala akong Greek na Bible eh. Mr. Moderator, hindi ko tinatanong kung may Greek Bible siya. Ang tanong ko, ano sa Greek case po yan? Mayroon kang Greek Bible o wala? Dapat sagutin, ano ang Greek case po niyan, Mr. Moderator? Yun lamang po. Narinig mo naman po yung yung objection po. Pasagot na lang po kapatid na Alan, yung tanong. Kasi sinabi niya sa 1:20-28, Panginoon ko at Diyos ko, ang tunay na Diyos ba nakikita, di ba hindi? Kaya Panginoon ko at Diyos ko, Objection, Mr. Moderator. nagulat po kasi Hindi siya po. na, Objection, sige hindi po. po niya sinagot yung Greek case. Opo. Paano po? Ang gagawin po natin siguro kung hindi niya masagot is next question tayo. Yes, dapat mag-pass siya. Opo. Okay. Sige po, may objection po ba kayo, kapatid na Alan? yes. Sige po, objection muna po kayo. Bago po tayo magpinaling decision. Sige, objection. Kasi sumagot ko at Diyos ko, kaya ibig sabihin si Tomas nagulat. Halimbawa, ikaw, nagulat ka. Ang kapatid mo na disgrasya, nagulat. Panginoon ko at Diyos ko, nagulat ka, syempre. Di ba, nung nakita mo gano'n na aksidente, nagulat ka, bakit gano'n nagulat? Kasi sa atin mo nangyari, nagulat, Panginoon ko at Diyos ko, minsan tayo nagugulat din, di ba? Objection niyo po. Kaya nagulat si Tomas, gano'n. Naintindihan ko po yung objection nyo, pero ang tanong po kasi ni kapatid na Fernando ay kung ano yung Greek case ng nung talata po, yun po. Kung hindi nyo po kung hindi nyo po masasagot yung tanong, pwede po kayong mag-pass para next sige, question pass na po tayo agad. Oo, sige, pass na lang, pass. 24. Okay? So, next question. Yep. Doon po sa Tito 2:13. Okay? Sa Tito 2:13. Alinsunod o ayon sa Granville Sharp Rules. Yun pong dakilang Next question Diyos po, at next tagapagligtas. Parehong tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. Tinututulan niyo ho ba ito? Ang dakilang tagapagligtas dyan, kasi dalawang paksa po kasi yan ha. Ang Diyos... Objection, Mr. Moderator. Sige po, objection. O, sige, Ang tanong ko kung tinututulan ho ba niya yung Granville Sharp Rules
na yung dakilang Diyos at tagapagligtas parehong tumutukoy. Tumututol ho ba siya o hindi siya tumututol? Opo, kapatid na Alan, ang tanong po ni kapatid na Fernando, kung tumututol po ba kayo doon sa kanyang, doon sa tanong po niya kayo. Sige, kung Diyos si Kristo, tutol ako. O, sige po, paliwanag po kayo ng 20 seconds. Sige. Mr. Moderator, Sige po. objection po. Hindi niya sinagot kung tutol siya sa Granville Sharp rules or hindi. Tutol nga ako Yung pong rules ng Granville Sharp. Hindi Opo. po yung pagka-Diyos ni Kristo. Opo, tutol nga daw po siya. Tutol daw Tutol nga po. po ako kasi nga may Diyos bang namamatay kaya nga tutol ako eh. Okay. Sige. Opo, paliwanag po kayo ng 20 seconds. Sige po, go. Sige. Si Kristo ba espiritu o tao? Kasi 'di ba ang tao namatay? Sabi mo Diyos si Kristo. O, diba? Kung Diyos si Kristo, ba't namatay siya? Dito sa Tito mo, Tito 2:13, sabi mo Diyos si Kristo. Kung Diyos si Kristo, bakit namatay ang tunay na Diyos kung Diyos talaga siya? Next question. Okay, next question. Alam mo ba ang nilalaman ng Granville Sharp rules, kapatid na Alan? Hindi. Sige, tuloy mo. Okay. Tumutol ka sa Granville Sharp rules pero hindi mo alam ang ibig sabihin ng Granville Sharp rules o yung nilalaman ng Granville Sharp rules. Tanong, meron ka bang ibang Greek lexicon na nagsasabing ang dakilang Diyos ay hindi tumutukoy sa ating Panginoong Kristo? Meron ka bang mailalatag o wala? Wala akong Greek o kasi Tagalog itong Bible ko. Wala akong Greek na Bible, only Tagalog lang ito. Kaya wala akong Greek sa mga tinatanong mo sa akin, kaya wala. Pero kung pipilitin mo sa akin Diyos si Kristo, hindi. Kasi Mr. Moderator? Walang kamatayan. Objection? Sige po. Hindi ko po tinatanong kung mayroon siyang Greek Bible. Ang tinatanong ko sa kanya, kung meron ba siyang ibang referensya pa na mga lexicon, no? Na lexicon Greek or any lexicon grammar na aklat na nagpapatibay na ang dakilang Diyos sayang. Wala. Kaya nga wala eh. Kaya nakakatid mong wala. In short, wala nga. Mr. Moderator, pwede po 5 seconds lang po. Sige po, sige po. Sige. Tatanong ko lang po, Mr. Moderator, kung mayroon po kayong narinig na hindi niya nasagot. Salamat po. Meron po yung nagpas po siya. Sige po, salamat. Sige po, sige po. Time na. Time na. Sino magsasalita ngayon? Syempre, moderator ang magsasalita. Sige po. Ngayon po, dyan po nagtatapos ang presentation at cross-examination. Bro Rasha, baka mayroon tayo diyang mga taga-subaybay sa comment section. Para namang ganahan naman yung mga nagko-comment dyan, pwedeng batiin naman natin. Okay, so shoutout pala sa ating 65 live viewers, no? At saka kung aabot tayo ng 70, mamimigay tayo ng Religious Convention polo shirt. Yan. Shoutout pala kay Kenji Perez, RG Pigon Sulaco, Osho Car. Yan. Bakit di kaya tinama Jesus si Tomas? Blasphemy yun kung totoo na ang kainsin niya. Sabay naman ni Roderick Aguilier, di ko sinabing tumawa ka kaibigan, kaya ikaw. Sabi ni Ronald Sabugu Garzon, yari. Sabi ni Elmer de la Peña, galit sa inyo, tatay nyo, nagdi-debate kayo. Yan. Shoutout din kay Edwin Sambua, sa note ng Bible, Doubting Tomas. Yan. Sabi ni Oliva Castillo Jesse, ipit na ang INC. Yan. Sabi naman ni R. Kaan, nakakayan sa gulat kanya. daw si Tomas, kopya niya si Ventilasyon. Yan.
Sabi naman ni Pascual Cumelior, mabait itong si Kaalan. Honest lang sagot niya na wala siyang alam. Yan. Shoutout din kay Filemon Serra. Hahaha, natawa ako sa debate na ito. Yan. Okay, shoutout din kay Net Hope. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, kuya. Sabi niya. Sabi ni Nadib Nay, ginawan pa ng kwento si Tomas. Yan. So, shout out din kay Rex Clams. May nakalagay ba dyang talata na nagulat siya? So, yan lang muna bro. Kasi napakabilis yung comment natin. Sige po, at dyan nagtatapos siguro ang ating pagbabati doon sa comment section natin. At magandang gabi sa inyo. Tayo ay nasa 10:36 na ng gabi. Ngunit nandito pa rin po tayo alang-alang sa Maaga pa. tayo sa presentation ni kapatid na Fernando ng Sabadista o STA. Kapatid na Fernando, handa na po ba? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Sige po, start now. Okay, so mga kaibigan, mga kapatid, pansin na pansin po ninyo pagdating sa cross-examine, hindi makasagot ng maayos ang negative side. At marami siyang hindi nasagot sa atin hanggang inabutan na lang tayo ng bell. Sayang, saved by the bell, kasi tinitiyak natin hindi rin niya masasagot po yun. Yan, puntahan ko itong mga Juan 20:28. Nasabi niya, nagulat si Tomas, binasa po niya nagulat si Tomas, sumagot si Tomas. Nung hinanap po natin yung salitang nagulat si Tomas, wala pala sa talata, yung pala ay galing lamang sa kanya. Nagdadagdag ang kapatid na negatibo para mapalitaw na nagulat si Tomas. Ang tawag po rito mga kaibigan, fallacy of word playing. Nagdaragdag ng makataga sa Biblia para lumitaw na totoo yung dala niyang turo. Maliho yun mga kapatid. Pansinin po ninyo, tinanong pa natin, ano ba ito? Sa case ng Greek, yung Panginoon ko at Diyos ko. Kung ano-ano pinagsasabi mga kapatid, napansin nyo wala talaga siyang lalim sa pag-aaral na ito. Tandaan po ninyo mga kapatid, ito po ay isang vocatibal. Pag sinabing vocative, direct na pagsasabi sa ating Panginoon. Kaya wala nga siyang nabasa na nagulat si Tomas dahil vocatibal ito. Ito po ay pag-a-address mismo sa ating Panginoon. Yan, hindi yan katulad ng mga Pilipino na laglag lang ang pinggan, bumabanggit agad ng pangalan ng Diyos. Hindi po. Ito'y bunga ng pananampalataya ni Tomas. Pansinin nyo, gagamit ako ng isang talata ay isang salin ng Biblia. Easy to read version. Thomas said to Jesus. Kanino sinasabi? Kay Jesus. Ano sabi? My Lord and my God. Kanino sinasabi? Kay Jesus. Ano pa sabi sa isa pa? Dagdag pa ako sa God's word. Thomas responded to Jesus, my Lord and my God. Biruin po ninyo yan. Kaya maliho, daladalang aral ni kapatid na Alan. Hindi ho totoo na nagulat si Tomas. Kaya wag ho kayong maniniwala na nagulat si Tomas dito. So ito, na-debunk na siya rito. Isang palatandaan po yan na wala siya sa katotohanan, mga kapatid. Ngayon, binanggit niya na ang ating Panginoon Kristo pinatay, yes, At nagsabi, ako'y tao. Ito nga sinasabi ko kanina mga kapatid, hindi katakatakan may mababasa tayo kasi nga mayroong Diyos na nagkatawang tao at yan ang ating Panginoon Kristo. Ngayon binanggit niya pinatay, of course, kasi nga nagkatawang tao. Alin ba yung pinatay? Unang Pedro 3:18. Pansinin po ninyo. Unang Pedro 3:18 ang wika sa atin. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu. Ay talaga palang may purong pinatay sa laman. Bakit? Sapagkat ang Diyos hindi namamatay mga kapatid. Ngayon, ginamit din yung unang Timoteo 2:5. Sino raw yung mamamagitan? Napakaliwanag sa talata. Ang mamamagitan, ang ating Panginoong Kristo. Saan niya ipamamagitan? Sa Ama. Yun ang hindi naunawaan ng kapatid na
na Alan. Ano? Iba yung Ama, iba si Kristo. Si Kristo tagapamagitan ng tao sa Ama. Ayun, ganun ho yan mga kapatid. O ngayon, isa pang talata yung kanyang ibinigay, yung John 17:3. May kinikilala daw Diyos ang ating Panginoong Kristo, yung Ama. Totoo yun mga kapatid, hindi natin itinatatwa yun. Ngayon, yung Ama ba may kinikilala ring Diyos? Tignan ho ninyo, Hebreo 1:8. Ano sabi? Ngunit tungkol sa anak, para kanino daw? Sa anak, ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos. Biruin mo yung anak, kinikilala rin ng Ama na Diyos. Ngayon, nang tawagin ba ng Ama na Diyos si Kristo, na wala ba pagiging Diyos ng Ama? Bumaba ba ang kanyang ranggo? Hindi ho. Pagkat yun ikalikasan yun mga kapatid. Kaya nang tawagin ng ating Panginoong Kristo na Diyos ang Ama, hindi yun nagbababa sa Kanya. Hindi rin nag-aalis ng Kanyang pagiging Diyos. Ayun. Siguro, sa puntong ito mga kapatid, giba na naman yung Kanya pong pananampalataya dito. So wala na siyang naidibang sa atin nagpapatuloy tayo na nakatindig. Ngayon, puntahan natin yung Tito 2:13 na kung saan nagkabuhol-buhol po yung kanyang pagsagot dito. Pinababasa natin sa tekstong Grego ay hindi mabasa. Ngayon pinakawala na natin siya roon. Tinanong na lang natin siya. Doon ba kako sa Granville Sharp Rules na yung dakilang Diyos na mayroong salitang at saka tagapagligtas para yung tumutukoy kay Kristo, tinututulan ba niya ito? Ayun, sabi niya tutol siya. Nang tinanong natin, alam mo ba nilalaman ng Granville Sharp Rules? Hindi niya po alam. Paano ka tututol sa isang bagay na hindi mo pala alam? Ngayon, para mabigyan natin siya ng hustisya, hinanapan natin ng iba pang Greek lexicons or kaya mga Greek grammar na nagsasabing yung dakilang Diyos ay hindi tumutukoy kay Kristo. Wala naman siyang naibigay. Lumalabas dito ang pagtatanggol ng kaibigan sa ngawa lamang, sa pagsasalita lang, walang katotohanan, walang ebidensya. Mahalaga mga kapatid. Kaya dito sa debate, hindi pa pwedeng sasabihin mo na ikaw wala kang dalang Greek, wala kang debate ito. At sa debate, expect mo na kung ano yung kahinaan mo, doon ka talaga ko-questionin. Katulad nito, ang kahinaan ng Iglesia ni Cristo. Yung paniniwalang tao lang ang ating Panginoon. Gibang-giba, kaya ho bagsak mga kapatid. Yung pong Tito 2:13 ay patuloy na nakatayong nagsasabi ang ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Kaya wala ho siyang nagiba. Patuloy na nakatayo ang ating poste. Salamat po. Time. Okay po, diyan nagtatapos ang presentation ng ating debatista na si Bro Fernando ng SDA. Dadako naman po tayo sa cross-examination sa wala signal. Kalawang tindig. Pero bago po tayo magsimula ay babasahin ko muna po yung rule number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ang itatanong lamang. Okay po, babasahin ko po muna ang rule number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, tandaan po natin sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Okay po, kapatid na Alan ng INC, handa na po ba kayo sa rebuttal stand po ninyo na rebuttal cross-examination po ninyo? Opo. Sige po, 5 minuto para po sa inyo. Dito sa 1:20-28, sinabi niya si Kristo daw ay Diyos. Ang nagsalita nun si Tomas, tinanong po ko sa kanya kung si Kristo ay tunay na Diyos. Sabi ko, Panginoon, si Kristo tunay ka bang Diyos? Sinabi ba ni Tomas? Walang ganun sinabi ni si Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, kasi si Kristo, nakita si Tomas na
may butas ang kamay, may butas sa pako, sa tagiliran, walang ganong Diyos. Kaya si Tomas nagulat na, Panginoon ko at Diyos ko, ikaw ba? Stop Papayag the ako ba? clock. Stop the clock. Stop the clock. Tanong po, tanong. O, sige. Hindi po tindig. Tanong po O, kayo. Cross-examination. O, Sige ah. po. Tanong po. Dito sa 1:20-28 pa rin. Sinabi ba ni Tomas, Panginoong Hesukristo, tunay kang Diyos? Tunay ha, tunay. Hindi po, hindi nakalagay dyan yung hinahanap ninyong talata. Ang nakalagay po sa talatang yan, yung pananampalataya ni Tomas kung paano niyang kinilalang Panginoon at Diyos ko, ang ating Panginoong Hesukristo. Nasa vocatival case po yan, kapatid. Hindi mo na yan mababago. Yan ang katotohanan yan. Kahit balu-baluktutin mo pa ang Biblia. Oh, ibig sabihin vocatival, tiyakang panukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, pansamantala nating tugon. Okay. Dito sa Tito 2:13 mo, sino ang dakilang Diyos dito at tagapagligtas? Sa Tito 2:13, sino ang dakilang Diyos at tagapagligtas? Okay, ang dakilang Diyos at tagapagligtas po sa talatang yan, walang iba, kundi yung pinag-uukulan, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya po yan tumutukoy at hindi po yan tumutukoy sa Ama sapagkat si Kristo ang darating, hindi po ang Ama. Ayun. Kaya maliwanag yan na Diyos ang ating pong Panginoong Hesukristo question. sa talatang yan. Sa Tito 2:13, nabasa mo ba na si Kristo ang dakilang Diyos sa talatang ito? Yes. Yes. Maliwanag na nakalagay dyan sa Tito 2:13 na yung tinutukoy na dakilang Diyos at tagapagligtas ay si Jesucristo. Yung pong maliwanag na nakalagay po yan, di na po ninyo yan mababago. Sapagkat nakatala na po yan. Stop the clock. tinutukoy. Stop the clock. Okay, Stop the okay. clock. Stop the clock. Kapatid na Alan, mayroon po tayong 20 seconds na pagpapaliwanag po ni kapatid na Fernando. Ngayon po, sasabihin naman po ng moderator kapag next question na, saka po kayo ulit magtanong. Dahil po dyan siguro, dahil wala po tayong kinikilingan dito, binibigyan po kita ng isang warning. Pasensya na po kayo. Sige po, kapatid na Fernando, meron pa kayong natitirang 2 seconds. Kung gusto nyo, next wait na question po. na lang siguro. Next Sige po, Yes, next sir. question na lang, Okay. kapatid na Alan. Dito sa Juan 1:1 mo, ilang binanggit ang Diyos? Isa o dalawa? Katulad po ng sagot ko kanina, yan po ay mayroong dalawang pagkakabanggit na Diyos. Na yung isa ay tumutukoy sa Ama, yung isa tumutukoy doon sa salita. Nagpapatunay lamang po yan na iba ang Ama, iba rin ang anak. At isang katunayan din na mayroong dalawang magkaibang persona sila. Kaya ho, yung nagkatuwang tao, yung namamagitan, si Kristo po yun, hindi yun yung Ama. Kaya nonsense po yung sabihin natin kanino mamamagitan si Kristo. Ayun, yan ang tugon natin dyan. Okay. Ito, gagamitin kong talata pero hindi mo ginamit ha. Sa Malakias 2:10. Next Ilan ang question. Ama? Malakias Next question. 2:10. 2:10. Ilan yun ang Ama? Sabi rito, wala baga tayong lahat na isang Ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Isa po. Ang tinutukoy po riyan, ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po yan yung Ama na iniisip po ninyo. Sapagkat ang aktwal na lumikha sa tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po aktwal na lumikha yung Ama, yung Diyos Ama, kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Na ang ating Next Panginoon question. kinikilala ring Ama sa lumang tipan. Next question. Sa Malakias 2:10, nabasa mo ba na Ama si Kristo? Yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, wala. Pero yung maliwanag na pagkakabanggit, lumalang sa atin. Ang lumalang sa atin na aktibo ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ang Ama. Wala kang mababasa sa Biblia na yung Ama ang siyang aktibong gumawa. Kaya nga sabi sa atin sa John 1:3, kung Next wala si question. Kristo, hindi malalang ang mga bagay.
Sige po, next question. 50 seconds po natitira. Sige, stop ko muna yung oras. Stop ko muna oras at hintayin natin siyang makapasok ulit. May siguro ay binabati ko muna itong kasama ko dito. Nandito. Shout out po sa binabata. patrupascommission.com. Binabati ko rin itong si Tatay Ben na talagang bukol-bukol. Debate bro, no? Lawin Wala mo siya. lang ang ama. Debate medyo bro. Nasa magmahal sa inyo. Wala ko. Okay, so habang naghihintay kay Alan, no, shoutout muna sa ating live viewers. Meron na tayong 70 live viewers. Ayan. At mamimigay tayo Nawala. mamaya ng polo Yun, shirt. magkaka-t-shirt tayo. na yata si Vin Panalo. Nakahabol na nakahabol. Okay, so napaka Kaka-t-shirt yata. yan, napaka-init yung ating no, at natanong na nila kung sino daw yung pangalan, full name ng ating debater na si Alan. Si Alan po ay Intico, Alan Intico po yung kanyang full name. Yan. Ba't nawala? Yan. Yan na, nandiyan na yan si Alan. Ba't Okay, nawala? Alan, nawala ka eh. Di ko Uwi na mapaalam. yata signal mo. Di May ko maalam. 47 seconds pa na natitira. Sige. Next question ka. Then, sige, go natin. Next question. Sige. Sa Oseas 11:9, payag ba ang Diyos na tao pa? Ang sabi sa Oseas sa 11:9, ako'y Diyos at hindi tao. Natural lamang po sabihin niya po yun sapagkat hindi pa siya nagkakatawang tao. Pero walang nakalagay sa talata na hindi siya pwedeng magkatawang tao. Kapag kaniloob ng ating Panginoon at gusto niya na magkatawang tao, ay tiyak na mangyayari ho yun. Kaya huwag niyo hong hanapin. Doon Next sa Oseas, question. Okay. Sa bilang 23:19, payag ba ang Diyos na sinungaling o tao ang sinungaling? Sa bilang 23:19, payag ba ang Diyos na nagsisinungaling o ang tao nagsisinungaling? ang tao ang nagsisinungaling, kapatid. Pero ang Time na po. talatang ito hindi nagsasabing ang Diyos ay hindi pwedeng magkatawang tao. Time na po. Time na. Sige. Okay. Dumako na tayo sa ating presentation naman ni kapatid na Alan sa rebuttal stand. Pasok, kapatid na Alan. 7 minutes para sa'yo. Start now. Hello po. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Sa ibera po itong kadebate ko. Ang ating Panginoong Jesucristo daw po ay tunay na Diyos. Sa Juan 20:28. Ngayon, inanap ko po sa kanya ang sinabi ba ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Wala siyang may sagot na gano'n. Diyos daw si Tomas, Diyos daw si Jesus, sabi ni Tomas, ay wala naman talagang sinabi si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kasi ang tunay na Diyos po, mga kapatid, sa Juan 4:24, ang tunay na Diyos, Espiritu, walang laman, at mga buto. Sino pa nagsabi ang Diyos sa Espiritu? Si Kristo mismo ang nagsabi na ang Diyos ay Espiritu. Si Kristo po ba tao? Opo, sa Juan 8:40, 2 Timoteo 2:5, si Kristo po ay tao at hindi Diyos. Ngayon, sinasalungat niya ang sa Tito 2:13, si Kristo daw ang tunay na Diyos. Ay ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino po ang tagapagligtas na ito? Dito po sa Gawa 5:31, kapatid, sundan mo po. Gawa 5:31, sundan mo nang ikaw ay makaunawa. Okay, ito. Gawa 5:31, siya'y pinadakila ng Diyos ng kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas. Prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Ano po ang ating Panginoong Kristo? Ang ating Panginoong Kristo po ay ginawa ng Diyos na tagapagligtas. Kaya si Kristo po, hindi Diyos. Kasi kung Diyos talaga siya,
bakit gagawin pa siya ng Diyos na tagapagligtas? Ay Diyos na nga siya. O, paano po si Kristo tinawag na Panginoon? Sa Gawa 2:36, ito po ang ating mababasa. Kaya si Kristo po Panginoon kasi ginawa po siya ng Diyos. Itong kadibit ko, makinig ka po, Gawa 2:36. Pagkatalastasin nga ng buong angkan ni Israel, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristong itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Ano po ang ginawa ng Diyos kay Kristo? Ginawa siyang Panginoon. Sino pa may gawa? Ang Diyos, ang Ama. Kaya hindi si Kristo. Kung talagang si Kristo ang Panginoon, bakit bibigyan pa siya ng Diyos na pangalan na Panginoon? Ibig sabihin, ang ating Panginoong Kristo na nagbigay ng pangalan. Sino nagbigay ng pangalan? Ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa mga talata ito. Dito po sa Isaiah 62 at 2. Isaiah 62, ito ating mababasa. At makikita ng mga bansa ang iyong katwiran, at lahat ng hari ang iyong kalwalatian, at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipapangalan sa bibig ng Panginoon. Sino po ang nagbigay ng pangalan ng Panginoon sa ating Panginoong Kristo? Ang ating Panginoong Diyos. Kaya tatawagin sa bagong pangalan. Sino bang tinawag na bagong pangalan, mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, binigay siya ng pangalan. Sino ang nagbigay? Ang Ama. Ano pang ginawa ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo? Ginawa siyang tagapagligtas. Ano pa? Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Unang Timoteo 2:5. Sapagkat may isang Diyos, yun ang Diyos ni Kristo, kapatid, makinig ka. At may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Sino po ang nagsabi? Sa talatang ito, ang mga apostol. Sino papakinggan mo itong kadibit ko ngayon ng ating Panginoong, itong apostol nagkasalita doon sa talatang ito? Ano po ang ating Panginoong si Kristo? Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Kung Diyos si Kristo at tunay pa, sino ang tagapamagitan niya? Dalawa ang Diyos niya, kapatid. Dalawa. Yan ba papakinggan mo, bula ang propeta? Dalawa ang Diyos niya. Dito sa 1:5:20, sabi niya, si Kristo daw ang tunay na Diyos. Ngayon, hinaharap ko sa kanya, ang tunay na Diyos may anak. Sino ang anak ni Kristo? Wala. May Kristo bang Junior? Wala. Ibig sabihin, si Kristo, hindi siya tunay na Diyos kasi ang tunay na Diyos may anak. Hanapin mo nga si Kristo kung ang tunay na Diyos may anak. Sige, hanapin ko sa iyo kung si Kristo ang tunay na Diyos. Sino ang anak niya ngayon na parito sa lupa? May Kristo bang Junior? Siyempre wala. Dito sa 1:1 mo, ilang binanggit ang Diyos? Dalawa. Mali na agad. Sa 1:17, 1 at 3, sino ang nagpakilalang Diyos na tunay? Si Kristo. Sino ang tinuro niya? Ang Ama, hindi yung sarili niya. Ibig sabihin, si Kristo, hindi siya Diyos. Ano siya? Sinugo ng Ama para ipakilala ang tunay na Diyos. Kung Diyos talaga si Kristo, sinabi niya, ikaw Ama at ako ang Diyos. Ibig sabihin, kung sinabi niya ganun, di wala tayong debate ngayon. Ibig sabihin, kung Diyos ang Ama, Diyos ang anak, di sana, wala nang pagtatalo-talo-talo. Tapos na ang debate. Dalawa ang Diyos. Ay kaso, isang Diyos lang patutunayan namin po, mga kapatid. Ang tunay na Diyos, ang Ama. Si Kristo, ano po namin? Tagapagligtas. Sino po ililigtas niya? Sa Efesos 5:23, ang kanyang iglesia. Sa Roma 16:16, kanina pong iglesia ito, mga kapatid, mga nakikinig sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang mga tao, bago sabi ng ating Panginoong Kristo, bago kayo kaputan, ay ako muna, bago kayo ang kinaputan. Dito sa Juan 15:18, 19, 20. Sabi ng ating Panginoong Kristo, bago kayo kinaputan, ako muna. Bago kayo patayin, ako muna. Kaya ang mga unang iglesia ni Kristo noon, pinatay. Kaya wala tayong naabot ang iglesia ni Kristo noon, kasi nga, pinatay ng mga iglesia noon kasi wala tayong naabotang iglesia ni Kristo noong siglo. Ibig sabihin, wala tayong naabotang sugo, walang magtuturo kung anong reliyon talaga. Ang naabutan natin na nagtuturo, yung mga bulaang
propeta. Last 10 seconds. Sino ba yung mga bulang propeta? Yung nagpapanggap na nagtuturo daw si Kristo ay Diyos, sila. Samantala sabi ni Kristo, Ama, ikaw ang tunay na Diyos, hindi ako. Tuloy ng bulang propeta. Ito yung kadibig ko. Okay Okay po, po. pumako na tayo sa rebuttal stand po na cross-examination kay kapatid na Fernando ng SDA. Pero bago tayo magsimula ay basahin natin muna ang rule number 5. Sa unang pagtatanong ay kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side at sa rebuttal stand. Sa cross-examination ay maaari na magtanong ng examiner ng kahit ano, ilatag man o hindi nila. Kapatid na Fernando, Yes, sir. opo, meron po kayong pagtatanong ng 5 minuto. Sige po, umpisahan nyo na po ang pagtatanong. Okay. Kapatid na Alan, ginamit mo ang Isaiah 62 verse 2. At ang Yeah. sabi po ninyo, ito ang bagong pangalan para sa ating Panginoong Hesukristo. Saan mo mababasa sa Biblia na yung pangalang Hesukristo ay bagong pangalan maliban sa talatang ito? Sa Gawa 2:30, Next question. Ang nakalagay ba doon sa Gawa 2 na binabanggit ninyo, bagong pangalan? Nabasa niyo ba yun na bagong pangalan? Yes or no? bagong pangalang Panginoon, yes. Stop the... Oh, sige, go. Next Objection, Mr. Moderator? Sige po, objection. Ang sagot lamang dapat niya ay yes or no. Pero bago siya nag-yes or no, nagpasakalye siya. Ang tanong ko, may mababasa ba doon? Yes or no? Yun po, pansamantala. Sige po, siguro po, at least kahit pa paano humabol naman po siya, decision final na po ang moderator. Okay. Sige po. Pakibasa, pwede mo bang ibigay yung eksaktong talata na may nakalagay na ang pangalan ni Jesucristo ang siyang bagong pangalan? Ito tatawagin sa bagong pangalan po tatawagin Ito, Gawa 2:36. Basahin ko Bigyan mo ko ng oras po. Bibigyan po niya ko oras, hindi. Running time. Ito. Pagkatalastasin nga ng buong angkan na Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Time. Next question. Okay. Yung bang ginawa doon, bagong pangalan o pagkapanginoon ng ating Panginoon Jesucristo? Bagong pangalang Panginoon, tatawagin sa bagong pangalang Panginoon. Okay. Kaya natatawagin sa bagong pangalan. Kaya natatawag sa bagong pangalan, si Kristo Panginoon, Gawa 2:36. Next po. Okay, next question. Doon sa Isaiah 62 na bagong pangalan, hindi kaya yung bagong pangalang tinutukoy diyan ay Hephzibah? Yes or no? Anong FC? Anong FC? No, wala. Anong FC? Stop the clock. Yan po ba ay objection nyo o kasi hindi nyo po oras magtanong, kapatid na Alan? Kayo po. Ano ba ng FC? Objection nyo po ba yan? Objection nyo po? Objection ko. Sige, objection. Okay po. Kapatid na Fernando, gusto lang po sanang linawin ni kapatid na Alan kung ano po yung terminology ginamit ninyo. Okay. Ano sa Tagalog? Yun pong Hephzibah, yun po'y pangalan. Kaya ang tanong ko po, pinag-usapan kasi namin, bagong pangalan. Yes. Kaya ang tanong ko, hindi kaya yung bagong pangalan na binabanggit sa 62 ng Isaias, ay yan yung Hephzibah. So, yun po yung tanong ko, Mr. Moderator, kung yung ba Hephzibah, yes or no? Opo. Sige po. Kapatid na Alan,
naipaliwanag na po niya kung ano po yung terminology yung ginamit niya po kanina. Ang sagutin niyo na lang po kung yung tanong po niya ngayon na malinaw pong pagkakatanong. Sige po, go. Yeah. Okay na po, yes. Sige. Bagong pangalan. Sige po, Panginoon, next bagong question. Ano po Sige, sagot next niya, question. Mr. Moderator? Yes Yes. daw po, yes daw po. Okay. Kung ang bagong pangalan na binabanggit sa 62 ay Hepzibah, bakit mo nabanggit na yung tinutukoy dito ay ang ating Panginoon Kristo? Hindi kaya nag-conflict ang iyong sagot? No. Okay, next question. Next question. Kung hindi nag-conflict, ano ang tama? Hepzibah o Kristo? Ang bagong pangalan na tatawagin dito sa Isaiah 62. Bagong pangalan, Panginoon. Siyempre, Panginoon. Okay, next question. Saan dito sa Isaiah 62 na tatawagin ang bagong pangalan ay Panginoon? Ito, Dito sa babasahin 62, saan? O, sige, babasahin ko ha. Ito, tatawagin sa bagong pangalan na ipapangalan ng bibig ng Panginoon. Naintindihan mo ba yung ibig sabihin ng ipapangalan ng bibig ng Panginoon, kapatid? Yes! Tatawagin sa bagong pangalan sa bibig ng Panginoon. Ibig sabihin, tatawagin sa bagong pangalan. Ang Diyos ang nagbigay ng pangalan sa anak. Ulit ang tanong. Sa talata bang ito ng 62 ng Isaiah, alin ang bagong pangalan? Hepzibah o Panginoong Jesucristo? Panginoong Jesucristo. Saan mo nabasa sa Isaiah 62 na ang bagong pangalan ay Panginoong Jesucristo? Mababasa mo ba o hindi? Last 10 seconds. Last 10 seconds. Dito, sa Gawa 2:36. Objection, Mr. Moderator? Sige, 1 seconds na titira. Objection. Opo. Dito kasi, hinahanap ko yung bagong pangalan, Panginoong Jesucristo, sa Isaiah 62. Hindi dapat siya lalabas. Kaya ang tanong, mababasa ba o hindi? Sa nalalabi kong 1 minuto, ay 1 segundo. Ang Panginoong dito, ang tunay na Diyos. Wala si Kristo ha. Ang Panginoong dito, ang tunay na Diyos, ang Ama. Ang Hindi sumasagot. Categorical, yes or no? Ang tunay na Diyos dito, ang Ama. Hindi si Kristo ha. Teka lang. Moderator muna tayo. Moderators tayo muna tayo. Sagutin mo lang kung yes or no, then tapos na. Kung Kasi 1 second si Kristo ito, hindi. Diba? Kung ang Panginoon dito, hindi si Kristo, simple ang tunay na Diyos. Time. Sa Gawa 2:36. Time. Okay, time na tayo. Dumako na tayo sa ano na nga tayo ngayon? Tapos na tayo sa cross-examination. Conclusion na tayo, pero bago tayo mag-conclusion ay Nawawala signal mo. mahina ang conclusion na tayo, pero bago tayo mag-conclusion siguro, dahil nakadalawang presentation at dalawang cross-exam na tayo, ay batiin muna natin yung mga nasa comment section kasi napakaganda nung comment nila ngayon at inabot tayo ng 70 viewers. Mukhang magkaka-t-shirt na si Win Panalo. Ayan. So, shoutout Okay, pala. batiin mo na muna. Yung t-shirt niya na, t-shirt. Sige. Yan, bago yan, shoutout muna yung nandito sa loob ng Debaters Convention Room, no? Lalong-lalo na si Bro Noel ng RCC. Yan. Nasa Amerika pa yan. Si Juan Yu. Yan. Si Michael, si Ventilador ng Patri. Si Renato ng INC. Si Pastor. Si Praile. Yan. Si Casey. Si Prince Jumong. Si Gwapong Ruel. At si Noriel, Shemaya o Bro Eric. Yan.
Shoutout din sa ating live viewers na nandyan. Meron tayong 71 live viewers. So talagang mamimigay kami pagkatapos itong debate ng isang polo shirt. So antabayanan nyo yung ating paraffle. Okay, so shoutout dyan kay Osho Car, yan. Kay Joey Bares, kay Jason Tusi Ronquelo, kay Net Hope, yan. Kay Roel Labajo, kay Olivia Castillo JC, yan. Ay kay Herbert Aison, sabi niya, yan si SDA Camacho, Trinitarian, hindi ka mananalo dyan. Ahaha. Yan. Paswal Camilor, Pamapayes, paano pa ito si Kaalan. Yan. Sabi naman ni Lev Patilyan, kamote ka na INC, matulog ka na, wala kang alam sa mga tinatanong. Sabi naman ni Rico, paalam, hahaha, kawawa ang INC, hindi nauunawaan ang sagot. Sabi naman ni Angelito Galion, Net Hope, di ko kailangan makinig sa mga maido. Meron din silang usapan na shoutout din kay Bro Hamsky Ray. In fairness, matapang siya, di kumpara sa iba. Yan. So, shoutout din kay yan, Rico Paalam, Pascual. Okay, sila lang din nagko-comment. Ano pa ba? Si Edwin Sambua. Yan, tsaka yung ating Edwin na MCGI, nagpapa-shoutout pala. Si Dudong the Monarch Sano. Si Rande Cajoles ng Freelancer, yan. Si Anthony Medina Felias, congrats Bo Fernan, sabi niya. Tapos si Cloud Chadron T. Butchard. Ano na nangyari? Anong stand ng STA ko? Yan. Okay, so napakaraming na Roel Labajo, watching from Albay, parang mayon, volcan ng STA, bumubuga ng lava. Yan. Shoutout din kay Livia Mark Gornoza Prado. Yan, kay Lea Mark Gorzona Prado sa ating star giver na. Si AK Dignos. Yan, shoutout sa inyo. Mabuhay kayo na marami. At si Sarge O. Natal. Yan yung mga ating nagbibigay ng stars. At sana bigyan nyo din ng stars ang DevCon. So, yun lang bro. Mamaya, magpaparaffle tayo ng isang polo shirt. Okay, ilan ba ang mananalo dyan? Isa lang? Isa lang. Akala ko pagbunot, 3, tapos Boy, manalo ako matalo, walang halaga sa akin ang damit. Ang importante sa akin, maibigay ko yung paksa ng ating paksa si Kristo at ang ating Panginoon Diyos na ang Ama ang tunay na Diyos. Sige. Yan, dyan ako bilib sa Diyan ako bilib kay kapatid na Alan ay pareho kami ng paninindigan nito. Gusto mo bigyan pa kita ng 10 t-shirt, okay lang. Di ba? Hindi ko talaga yan. Ang importante sa akin palataya. Sige, at 11:30 na po ng gabi at yung katabi ko dito ay tulog na, humihilit na. Wala pang pasok bukas ha. Humihilit na, pagod. Sige, Pagod. punta tayo sa ating konklusyon. Tig 5 minutes po tayo. Siguro ay mauna po ang negative stand po ay si Alan ng INC. Siya po ang mauunang mag-konklusyon. Sige po, kapatid na Alan. O sige. Ginamit mo ang pinagdidiinan mo ang ang Isaiah 62:2. Sino ba yung Panginoon dito na tatawagin sa bagong pangalan? Ang ating Panginoon si Kristo, ginawa ng Diyos na Panginoon. Kaya si Kristo, kung Panginoon talaga siya, bakit pa siya tatawagin sa bagong pangalan, sa galing sa bibig ng Panginoon? Diba? Kung talagang Panginoon si Kristo, bakit pa siya tatawagin na Panginoon? Siyempre siya na nga yung Panginoon eh. Ibig sabihin, Diyos din siya, lalabag sa Biblia. O paano mo nasabing Diyos si Kristo? Ang tunay na Diyos walang kamatayan. Paano yan? Paano ka paniniwalaan ng tao? Halimbawa, namatay si Kristo sa panahon pa ng magulang natin. Tingin mo, buhay ba tayo ngayon o patay? Siyempre na, ang Diyos ba? Ang Diyos kayang patayin ng tao. Tapos ang tao, hindi kayang patayin ng Diyos. Parang kang ganun.
Pero bang gano'n sa Biblia, ang Diyos kayang patayin ng tao, tapos ang tao hindi kayang patayin ng Diyos? Saka, sana ako maniniwala sa iyo ang sinasabi ng Biblia ba o sa iyo? Diba? Sabi ni Kristo dito sa sa talatang 1:17, 1 at 3. Ito naman siguro hindi katutol dito no. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At pagtingala sa kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalatiin mo ang anak at ikaw ay luwalatiin ang anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristong sinugo mo. Ibig sabihin, ilan ang tunay na Diyos na pinakilala ni Kristo? Isa lang, hindi dalawa. Kasi kung dalawa, labag na po sa Biblia ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung nilabag ni Kristo ang Biblia at ang turo ng ating ating Panginoong Diyos, ibig sabihin, walang karapatan si Kristo mabuhay kasi hindi niya sinusunod ang aral ng salita ng Diyos. Bakit? Nilabag niya kung Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, hindi niya natupad ang Biblia, ang katuparan ng Diyos, di ba? Kaya binigay si Kristo sa atin para ipakilala ang tunay na Diyos. Hindi yung kikilarin mo ang Diyos si Kristo. Bakit? Ang linaw ng turo ng talata, ang Ama ang makilala mo at ko, na iisang Diyos na tunay. Ibig sabihin, si Kristo, hindi talaga Diyos kasi dito sa unang Korinto 15:3, ang Kristo namatay. Ayon sa banal na kasulatan, kaya si Kristo, hindi siya tunay na Diyos, namatay siya Di ba? Dito sa unang Timoteo 1:17, ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos na tunay. Kaya ang tunay na Diyos, walang kamatayan. Kaya si Kristo namatay, kaya hindi siya tunay na Diyos. O, di ba? So, ano masasabing Diyos si Kristo? At paano masasabing kayo ay tunay? Nasabi ng Seventh-day Adventist, mababasa ba sa Biblia ang relihiyon ninyo? Isang talata sa Biblia. Saan dito? Anong bersikulo? Na kayo ang tunay. Hanapin mo nga anong talata. Simulan mo sa Genesis hanggang sa Apokalipsis. Kung nagtuturo ka ng tunay, kung kayang tunay na relihiyon, nasaan sa Biblia? Ang Seventh-day Adventist dito. Ano bang nakasulat dito sa Biblia na tunay talaga? Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Kaya ang tunay na iglesia ni Kristo at hindi Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist, naninindigan kayo, ay wala naman kayo sa Biblia. Ibig sabihin yan, ang relihiyon nyo, utos lang ng tao at hindi sa Diyos. Diba? Sino ba nagtatag ng relihiyon nyo doon? Si Helen White. Diba? Kaya sa Biblia, kung gusto mo sunugin ang Biblia, punit-punitin mo man, wala ka talagang magagawa. Wala ditong Seventh-day Adventist Boy, manood ka. Saan mo babasa sa Biblia ang Seventh-day Adventist dito? Ang lakas mo manindigan? Nasaan sa Biblia ang Seventh-day Adventist? Basahin mo nga. Kahit ako, sunog na ang kilay ko, sunod na bunbunan ko, napanot na nga ako Hindi ko nabasa dito ang Seventh-day Adventist. Ano nakasulat sa Biblia? Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Yan ang tunay na relihiyon na kinapupuutan ng mga tao. Kinapupuutan nila, bandang huli, aanib din sila. Bakit? Gustong maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Sino ba ililigtas ni Kristo pagdating ng araw ng paghuhukom? Siyempre, yung kanyang katawan, yung iglesia sa Efeso 5:23, hindi yung Seventh-day Adventist, hindi ang saksi, hindi ang katoliko, hindi ang born again. Time. Okay po. Wala nang Fernando, 5 minuto para sa'yo. Start now. Okay, good evening po ulit. So mga kapatid, napansin ko na mula kanina ay puro argumentum ad hominem ang ibinalat sa atin, puro ad hom, puro pag-atake sa ating personal, Pero ganun pa man mga kaibigan, halatang halata naman kung sino yung nagsasabi ng katotohanan. At natutuwa nga ako kasi sabi niya, sunog na daw yung bunbunan niya. Pero kataka-taka, bakit di niya maunawaan yung Biblia? Tinatanong natin kung anong mga case, tinatanong natin kung ano sa Greek, yan ba nagsunog ng bunbunan? Naku kaibigan,
kung ikay magpapatuloy sa pagiging iglesia ni Kristo, umalis ka na kung yan lamang, kung sagad na ang pag-aaral mo pala. Yan lang ang natutunan po ninyo. Ngayon, gusto ko bigyan ko ng pansin. Sabi niya kanina, wala daw sinabi si Tomas na Panginoon ko at Diyos ko. Verbatim po yung sinabi niya kanina. Pero ang nakalagay sa talata, sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kita ho ninyo, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Si Tomas o siya? Sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Tututulan pa niya na walang sinabi si Tomas. Ngayon, ito pa yung Isaiah 62. Medyo nagkautal-utal siya rito, mga kapatid. Totoong may binabanggit dito na bagong pangalan doon sa verse 2 na 62 ng Isaiah. Ang susi niyan, ibaba niyo lang po yung context. Sa verse 4, nariyan po nakalagay kung ano yung bagong pangalan. Tignan po ninyo. Hindi ka natatawagin pang pinabayaan. Hindi na rin tatawagin pa ang iyong lupain na giba. Kundi ikaw tatawagin Hephzibah. Ito yung bagong pangalan na binabanggit sa verse 2. Sukat ba namang isaksak dito yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? Nang hinanap natin sa bagong tipan, nagkawindang-windang, mga kapatid. Walang nabasa. Ang nabasa niya, ginawang Panginoon ang Kristo. Ay, totoo yun. Sana naunawaan yung binasa. Iba yung ginawang Panginoon kaysa doon sa bagong pangalan. Magkaiba yun. Ngayon, dito rin hinanap natin saan dito yung sabi niya bagong pangalan, Panginoon Jesucristo. Ang pinuntahan niya, yung huling bahagi na ipapangalan ng bibig ng Panginoon, na misinterpret na naman yun. Ito, mga kapatid, ito ba yung nagsunog ng bunbunan? Ito ba yung may tamang aral? Nagsasalpukan yung kanyang doktrina, mga kapatid. Ngayon, ito wala nang bigat ito na si Kristo namatay, may Diyos ba na namamatay? Of course, wala. Alin yan pinatay? Binasa ko kanina. Unang Pedro 3:18. Sabi niya, di daw ako nakikinig. Mukhang halata daw siya nakikinig, ngayon, may Kristo daw bang junior? Saan nyo naman nakitang na hinagap ito? Ito makapag na lang, wala na sa hulog, mga kapatid, nagkalito-lito na. Ang nagkataong tao po, hindi po si Kristo. Ang nagkataong tao, hindi yung Ama, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya walang Kristong Junior, kaibigan. Medyo nagkulang ka dito ng pag-aaral, Hindi niya naribat yung 1 John 5:20. Hindi niya naribat ng maigi yung John 20:28, kundi nasumpungan siyang malaki pagkukulang dito. Napakalinaw yung vocative, na yung Panginoon ko at Diyos ko ay para mismo sa atin pong Panginoong Jesucristo. Ngayon, ipinapako niya doon ng Panginoong Jesucristo, may kinikilalang Diyos. Sabi ko nga kanina, tama naman yon. Pero dapat pansinin mo rin yung Hebreo 1:8 na yung Ama, tinukoy din at tinawag na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya nagalaw yung Hebreo 1:8. Bakit? Kasi masusundan na naman natin siyang mali-mali dito Yan, kumbaga, kaya mapansin niyo puro siya pag-aadho, mga kapatid. Kumbaga sa naghihingalong kabayo, ito na lang yung last kick niya para makapuntos. Kaya lang, pasensya ka na, my friend. Ganito talaga ang sitwasyon natin. Aminin mo na talagang hindi ka nakatayo at hindi mo natutunan ang pagiging Diyos ng ating pong Panginoong Jesucristo. At ginamit niya yung bilang 23:19. Hindi niya naman ibinangon. Kasi mali na naman ang unawa niya rito. Ginamit yung Oseas 11:9 na sinagot natin na supalpal Kaya hindi na naman niya binangon. So, dito napansin natin, sayang yung pagsusunog ng bumbunan ng ating pong kaibigan, na hanggang dito lang ang kanyang naging unawa. Nananatili po nakatayo, mga kaibigan, ang aking pong paninindigan ng ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos, pinatotohanan ng mga apostol, nang sabihin ito ang tunay na Diyos sa 1 John 5:20, pinatunayan din ng Diyos Ama, doon sa 1:8 ng Hebreo ng ating Panginoon ay tunay na Diyos. Kaya, okay, salamat po. Time. Time. Mr. Moderator, ako na Ang magsalita at affirmative side na si magtanong. kapatid na Fernando. Sige po. Pagkatapos po nitong aking pagsasalita, bibigyan po natin ng pagkakataon kapag naputol na siguro yung live natin,
Yung mga nandito sa GC, may mga magtatanong, pwede po kayo magtanong, at yung mga nandyan sa forum, hingin lamang po ninyo yung link nung aming room. Susunod Pwede po ako. kayong magtanong Next in dito. line. Opo. Pwede po kayo magtanong. Pero bago tayo siguro magtapos, ay pasasalamatan ko muna ang ating magigiting na debatista sa gabing ito. At bilib ako dito kay kapatid na Alan kasi ayon sa kanyang pananampalataya ay talagang itinitindig niya yung ayon sa natutunan niya doon sa kanyang relihiyon. Maraming salamat din doon sa mga nasa comment section na nagko-comment at maraming salamat din sa pagkakataon na ito na makapag-moderator at dito sa ating mga kasama. Sige po kapatid na Rasha, ano ba ang gagawin natin? Bibigyan pa ba natin sila ng tig-1 minuto na para magpasalamat? So unahin ko na yung bigyan pa ating natin ano? Sige. unahin ko na yung ating parapol bro para sa gabing ito. At ipapakita natin kung paano natin. Bro Rasha. Ayan. Bro Rasha. So meron tayong Bro Rasha. wait lang bro. So meron tayong 59 na Di ba participants. isa lang yung ipamimigay? Di ba Yes, isa bro. lang yan? Isa lang t-shirt polo shirt ang ibibigay mo? Yes bro, yes bro. So since ako ay dating part ng DevCon, may naipondo pa ako ditong 2 polo shirt. Ito ay free. Ipamigay mo na rin tonight. Ilan ba yung dalawa? DevCon, Sa tatlo yung may dalawa ipamimigay dito, natin. may isang Praise large. God. May isang large dito, may isang Ayos. small. Yan. Bahala na sila, basta precise yan. Then, si DevCon na bahala sa shipping fee. Okay, so Congrats. tatlong ano yung mga kukuha ngayon, no? Blessing naman talaga ng gabing Yan. ito. Bro JC, baka yung t-shirt ko yan ha. Hindi, yung t-shirt mo Wala, nandito Baka ka. naman yung Ayan, so ipapakita natin mga kaibigan, ang unang nanalo sa ating DevCon t-shirt ay yung- si yung moderator. Win panalo. si Nelson Valencia. Silent muna kayo. Yan. Silent muna kayo. I-copy ko muna si Wene Nelson Valencia. Uy. Ayan. So yung Galing. next Congrats. natin, Bakla namin. next natin na winner ay si Bakla namin. Nelson Valencia. Ayan. Ayun! Si Isa na. Edwin May isa Samboa. Ayan. Yung ating second winner ngayon. Ay, Bakla wala po. namin. Bakla namin yung moderator. Ayan. So yung last Brother natin. Nelson Valencia, congrats. Yan si Edwin Samboa. Yan at ang ating last winner ng DevCon t-shirt yung pinakamalupit ay si Ayun! Yun. sana manalo si Win, no? Ayun! Tumatakbo na. Win panalo. Si Haribo Latif. Yan. Sablay. So Sablay congrats sa bro. inyo mga bro. At Better Bakla luck namin. next time. Congrats. yan, congrats sa inyo. Congrats. Bago tayo Bro magtapos. Rasha, Biyaya. Yes bro. ikaw na bahala sa shipping fee nitong 2 ha. Sige bro. Bro Rasya. Yes, yes. May 10 pa daw na ibibigay si Bro Alan ayon sa kanyang payag kanina. Ayun, no? Sa akin na yung isa. Narinig ko rin yun. Narinig ko rin. Brother Alan, sa akin yung isa. At saka kayo yung panalo. Yan. Sige, 10 So, congrats sa ating mga winner, Sa no? gamit ako pumapasok eh. Congrats sa ating mga winner at ikakopy ko lang muna pala. Baka makalimutan natin. IPPA mo sa kanila yan, Rasya, para malaman nila. Naka-live pa ba tayo? Yes bro, naka-live. Naka-live pa ba tayo, Bro Rasha? Yes, naka-live. Bakla namin. Okay lang sa'yo na mag-ads ako? Sige lang. Sige, go ahead. Or ikaw na ang mag-ads? Ikaw na. Pa-ads na lang Sige lang ako ba, ng sige lang. page. Free ads. Ng bagong page, bro. Sige. Sige bro, ikaw. Okay lang yan.
Ayun. So, eto pala si JC Panganiban ng dating member ng one of the admin ng Debaters Convention, and now para mas masinop yung mga gustong maraming mag-debate kaysa diyan kayo sa forum na nagmumurahan kayo o kung ano man, dito na kayo sa live debate. Dito may maayos na mga moderators at isa na dyan na nagpo-provide talaga ay ang Debaters Convention. To good news, meron na pong pangalawang page na nagla-live. Yan po yung Defenders of Faith on Facebook. At meron din po yan sa YouTube, Defenders of Faith. So kung halimbawa walang slot na oras na pwedeng maibigay si DevCon, pwede po kayong pumunta sa amin. Ang page na ito ay hindi kaiba sa DevCon. Nasa iisang layunin lang yan at magkaibigang page yan. So yun, salamat sa DevCon sa ads na ito. Thank you. Yes, suportahan niyo po ang pangalawang suportahan niyo po ang ating programa. Defenders of Faith. Yeah. Hawak kamay tayo diyan, mga Wala mo kapatid. lang bigyan ko mag-sponsor kay Win Panalo. Kaya bigyan ko muna ng at least 1 minute na pasasalamat si Alan ng Iglesia ni Cristo siguro. Bro, 1 minute para sa mga nanonood. Meron tayong 70 plus na bro. Sige bro. Maraming salamat po sa mga nakikinig. Sana po panoorin niyo po ang debate ng Iglesia ni Cristo at 70 Adventist ng 2005. Mapapanood niyo po sa YouTube kung sino po talaga nakakaya. Iglesia ni Cristo ba talaga o 70 Adventist? Doon niyo po malalaman na kung sino talagang kayahiyan na nagsasabi ng totoo, kasi ang Diyos ng 70 Adventist ay may 3 persona. Yan po ang turo nila. Ginaya po nila sa Katoliko. Alam mo naman po sila, wala silang original. Kaya ang pasasalamat. Pasalamat. Pasalamat ka bro. Salamat lang. Tapos na yung debate bro. Salamat po. Yan, salamat daw. At saka sa 1 minute din kay Fernando Camacho. Yan. Patunayan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Okay na bro. Ay mo din. Okay na bro, Alan. Sinasabi niya sa akin, tala daw ako siya nga itong wala may sagot. Okay na bro. Bro Fernand, sige, tirahin mo din. Fernand, ikaw na bro. Yes, maraming salamat sa bumubuo ng Debaters Convention Group. Yan, kay kapatid na Rasha at kay kapatid na Raymar na talagang nagpursige ng mabuti para maging mapayapa ang pag-uusap na ito. At sa mga kasama namin, kapatid na Jesse, kapatid na Randy, Rowell, Noriel, at kapatid na Michael, Evester, Ben, Pastor, yan kay kapatid na Noel, Manu, Prince Jumo, kapatid na Renato, Cast, Eric, Lance, Heron, kapatid na Jenny, at marami pang iba na hindi ko na makakita yung pangalan. Salamat po sa inyo. At salamat din po sa comment section, negative o positibo, pinagpapasalamat ko po yan, isa po yung improvement para sa amin. Then, siyempre kay kapatid na Alan, ayan, at nakita naman natin na kahit na ganito ang naging sitwasyon ng pag-uusap, nandun pa rin yung kanya pong kabaitan, talo nga lang. Okay lang. So, binabalik ko na po rin sa ating Panginoon. At sumunod po lahat. Maraming salamat. Nakasikad rin. Yun na. Maraming salamat sa dalawang debater. No? Joke lang. Okay, so, i-end natin yung Ako ating live. I-end mo muna. Okay, so, this is Admin Rasha ng Debaters Convention. We're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis
sila lamang ang siyang maliligtas.